Ay, salamat. Day off ko na naman. So, bali ayun nga, pagkagising ko, tinignan ko agad cellphone ko, tiyanig ko kung anong oras na ba. Hindi na kasi ako nag-a-alarm pagka day off ko, kaya kahit anong oras, kahit tanghaliin pa ako ng gising, okay lang. Gusto ko kasi talagang bumawi ng pahinga. 3 weeks na kasing 1 day off lang ako per week. Kulang-kulang kasi sa tao sa restaurant, kaya ayun, 1 day off per week lang ako. Pero okay na rin, at least dagdag oras, dagdag overtime. Tsaka nakakasawa rin kasi pagka 2 days off. Kasi ako, dito lang naman ako sa bahay, di naman ako umaalis, di naman ako gumagala. Bali ganito lang talaga ginagawa ko pagka day off ko. Siyempre, linis muna ng kwarto. Kung nakita nyo, nagwalis-walis muna ako. Tapos eto, naglagay ako ng downy dito sa tabo. Kasi papamunas ko sa lamesa, dito sa upuan, tsaka pati na rin sa sahig. Ito na pagiging pinakasabon ko. Para diretsyo na rin pabango. Hindi naman kasi madumi talaga dito eh. Gusto ko lang medyo mas malinis-linis pa, tsaka mabango-bango. Tapos pagkatapos ko nga maglampaso sa kwarto, ay dumiretso na ako sa kusina para i-prepare yung mga lulutuin ko sa araw na ito. Bali napakasimple lang pala ng lulutuin ko sa araw na ito. So ayan, kung makikita nyo may laurel. So alam nyo na kung anong luto yan. Tapos napakaraming bawang. Tapos nilagyan ko na rin ng paminta para may konting anghang naman din. Tapos ito na, bali susunod ko nga palang ilalagay dito itong aking pork ribs. Tapos isusunod ko na rin itong aking mga chicken wings. Bali sa mga Bisaya ko nga pala siguro to unang natikman na luto na ganito. CPA kung tawagin nila or chicken and pork adobo. Bali malaki-laki rin pala yung natitipid ko dito pagdating sa mga pagkain. Kasi katulad nito, itong aking chicken at saka yung pork ribs ay galing ito sa restaurant. Opo, madalas halos araw-araw po ako nakakapag-uwi ng mga lulutuin o kaya ng mga anumang pagkain kahit gulay, karne, ultimo kahit bawang tsaka sibuyas. Kasi pagka nag-portioning kami, tapos sobra na sa porsyon yon, kaysa itapon nila, pinapauwi na lang sa amin. Minsan nga, pinapasobrahan ko pa eh. So ayun nga, habang nakasalang na yung aking CPA or yung chicken and pork adobo, ay susunod ko naman gagawin ay ang maglinis dito sa CR. Ayan, kung makikita nyo, naalis ko na yung mga bote dyan ng mga pabango, shampoo, kung ano-ano pa man. Bali binubuhusan ko muna ito ng tubig para daw lumambot yung mga dumi, tapos saka ko isprayhan nitong chemical na to. Bali linggo-linggo ko nga pala ginagawa to kasi sa akin nakatoka yung washroom. So bali pag day off ko, dalawa yung ginagawa kong lilinisan, kwarto ko tsaka dito sa washroom. Pero sa totoo lang, pagdating dito sa washroom, minsan nakakatamad talaga maglinis dito. Kasi kakatapos mo lang maglinis, mamaya-maya ang kalat na naman. Kasi yung kasama ko dito sa bahay medyo makalat. O parang medyo may pagkabalahura, ganun. Pero syempre, wala tayong magagawa, ayoko na lang magreklamo. Kaya ayun, tuloy-tuloy lang sa paglilinis. Pero minsan minamatik-matik ko lang to. Lalo na pagkakatapos mo lang malinis, tapos mamaya-maya ang dumi na naman kaagad. Tapos eto, tapos na, maglagay na lang ako ng downy dito sa mga mat na to. Tapos maghugas na ako ng kamay ko, balik na, i-check ko na kung kumusta na yung niluluto ko. So ito na nga, kulong-kulo na siya. Malapit na sigurong maluto to. Kaya halu-haluin ko muna. Bali itong ulam na to ay tumagal to sa akin ng 3 araw. So ayun, medyo lutong na nga to. Hintayin ko na lang matuyo at magmantika ng sarili niyang mantika. Kaya ito, relax muna, upo-upo, magmuni-muni muna, isip-isip muna at mag-compute muna. Tapos tamang-tama pagkabalik ko, okay na, parang tumutunog na, parang napiprito na siya. Huli ko nang inilagay itong sibuyas tsaka itong bell pepper. Oh, wag nyo i-bash yung adobo ko ha kung naglagay ako ng bell pepper. Para sa akin lang kasi naman to. Gusto ko lang may dagdag lasa at saka may dagdag aroma. So ito na nga, malapit-lapit na, konting halo-halo na lang to, konting patuyo na lang, okay na to. Bali inoff ko na nga pala ito. Bali ayun, kung makikita nyo, yung nagmamantika-mantika na. Tapos palalamigin ko muna konti, tapos punas-punas muna dito sa aking pinaglutuan. Pero pag yung mga kasama ko dito sa bahay magluto, ay nako, iwan ko na lang, wala nang punas-punas. Tapos nakatambak pa ang mga hugasin. Ako pagkatapos luto, katapos kain, hugas ka agad. Kaya ito, balik na agad sa kwarto, tingin-tingin muna. Tapos dungawin muna natin dito sa bintana. Pag nakabili ako ng ihawan, nagpaplano ako, dyan tayo sa labas. Tamang ihaw, tapos tamang chill with beer. Diba? So ayun, pahinga muna, panood muna tayo ng TV. Bali, ito lang talaga gusto kong panoorin, mga balita, tsaka yung mga lumang action movie. Ganyan lang kasimple ang buhay ko dito sa Canada. Wala halos gala kasi para iwas gastos, tsaka para bawi na rin sa pahinga. Tapos nakapagtanghalian na nga pala ako pero hindi ko na video. Ayan, kung makikita nyo may bawas na yung kanin ko. Itong video ko na to ay pagkahapon na to. Bali magdi-dinner na ako sa oras na ito. So ayan,
Tingnan nyo naman yung adobo, nagmamantika. Yun, yung nagpapasarap talaga sa adobo. Yan yung masarap ibahog sa kanin, yung nagmamantika talaga. Sariling mantika lang yan nung manok tsaka nung baboy. Lalo na siguro kung may taba-taba ng baboy to, ay nako, napakasulid. So ayun, tara, mag-dinner muna tayo. Opo, dinner na po ito. Pero huwag kayong magtaka kung bakit maliwanag pa. Kasi ganun talaga dito. Dati nga nung bagong dating ako dito, dumidilim mga alas 10 na. Ngayon, kasi malamig-lamig na, mga 7 pa lang or 8, dumidilim na. Tapos ayun, pagkatapos kumain, ito muna. Pamparelax ng katawan, beer muna. Tapos habang nagbibir, ay sinunod ko na nga itong mga labahin ko. Bali una kong nilabahan itong mga bed cover ko. Una ko itong nilalabahan kaysa sa mga damit ko. Kasi para habang nakasalang yung mga damit, ito nakakabit na dito. Naibalik ko na at pwede ko na rin gamitin, makahiga, mag-relax habang hinihintay, matuyo yung mga damit ko. Bali itong mga bed cover ko naman, every 2 weeks ko lang to kong labahan. Minsan nga naabot pa ng 1 buwan kung hindi pa masyadong madumi. Tapos ayun na, isasalang ko na siya dito sa washing machine. Bali pinagsama-sama ko na yan lahat. Kung sa Pilipinas pag naglaba tayo, hiwalay yung decolor tsaka sa puti, dito sama-sama na. Lalo na ito, puro lang naman to mga bed cover ko. Kahit sa mga damit ko, wala nang hiwalay yung decolor tsaka sa puti, sama-sama na. Tapos ito nga pala yung sabon na ginagamit ko. Pads muna yung ginagamit ko dito. Bali maglagay lang ako dito ng 3 piraso sa loob. Tapos maglagay rin ako ng Downy. Bali itong Downy na to, baon ko pa to galing sa Pilipinas. Buti na lang may baon ako ng ganito. Kasi kung dito na ako namili, ay napakamahal. Buti na lang nasanay tayo sa barko na may dalang sabon, Downy, shampoo at kung ano-ano pa. O diba, nakatipid-tipid rin. Tapos ayun, pagkalagay ng Downy ay on na natin itong washing machine. Tapos, i-start na natin. Bali, normal lang. Kasi sabi nila, hindi na daw ito masyadong gumagana ng maayos pag nilalagay sa heavy duty o kaya doon sa mga bedding. Kaya, normal na lang. So, ayun, pagkatapos na siya ma-washing, ay inilipat ko na siya dito sa dryer. Bali, naglalagay din pala ako nito na pang anti-wrinkles daw. Pero ewan ko kung ito, basta naglalagay na lang din ako. Tsaka nakakadagdag bango rin to eh. So ayun, mga 2 or 3 lagi nilalagay ko. Depende sa dami ng labahin ko. Tapos pagka nakalagay na yon, ayun na, isasara na natin tapos umpisahan na natin mag-dryer. Bali, on lang natin to. Tapos pagka on, naka-automatic, nasa normal naman na siya. Bali, tayo na lang yung mag-set ng time. Kasi ito makapal-kapal. Pag mga damit, 40 minutes lang. Pero ito kasi medyo makapal-kapal, kaya ginawa kong 60 minutes. So ayun, habang nakasalang dito sa dryer itong aking mga beadings, ay sinunod ko naman dito. Sa washing machine naman ay ang aking mga damit. Para halos sabay lang din sila matapos. Para pagkatapos dito sa dryer ng mga beadings, ay susunod ko na rin i-dryer itong aking mga damit. So ganun lang din, same process lang. Isalpak ko lang lahat. Gaya nga ng sinabi ko, wala nang hiwa-hiwalay yung decolor tsaka sa puti. Tapos syempre, huwag kakalimutan yung Downy tsaka yung pads. Tapos ayun na, okay na, same process lang kanina. Turn on na natin yung washing machine, tapos start na natin. Bali pagkasalang ko nga pala ng mga to ay bumalik na ako para mag-relax at mag-beer. Kaso, hindi ko na na-videohan, tsaka hindi ko na rin gusto ipakita sa inyo. Baka kasi bawal o kaya baka mainggit lang kayo. So ayun, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. See you sa next video. Have a good one. Thank you.